Good day, everyone. At this moment, we are going to discuss the intelligence operation. You know, the government has the duty to protect its citizens, and that's why our government has established different intelligence agency in order to detect criminals, to include terrorism. That's why meron po tayong intelligence division under the Department of National Defense. We have also the intelligence operation under the Philippine National Police. And we have also intelligence division under the Department of Justice, and also some other agencies that conduct intelligence operation, just like NBI and other government agencies. Now, their function is, of course, to detect criminals or violators in order to eliminate lawless element in our community. And intelligence network also has established between them. The function of intelligence division is to determine the intelligence requirement tasks, allocations, and disseminates priority intelligence requirement. Just remember the priority intelligence requirement. Ano ang priority ng operation na ito? Why our target is to minimize or to eradicate drugs, for example, in the community, no? This is the priority that need to neutralize and to be established in the community. And the uncommon action against those who trample upon the democratic rights of our people, or any attempt to put up their own government also. Pinoprotektahan din natin, kaya nga inaalam natin, kaya nalalaman natin kung may mga terrorist group na pumasok sa Pilipinas, na detect yan, na titrace yan sa pamamagitan ng intelligence operation. So, kung nababalitaan nyo minsan, sinasabi nila na may nakapasok na mga jihad, o kaya ay may nakapasok sa Pilipinas na may mga bomba, no, magpapa-create sila ng terorismo dito sa Pilipinas. So, paano nalalaman yan in advance? Dahil nadidetect yan kasi may mga operatiba tayo, may mga mata at tenga ang ating mga kapulisan o mga intelligence operative natin. Okay? And of course, as the first line of defense against intelligence is the first line of defense against subversion or dissidents. And intelligence arm must also be our first line of defense in the protection of human rights also. In this light, the intelligence is unavoidable link to the field of psychological warfare. Minsan, nagiging kwan din ito, ano? Nakakatakot din. At nagkakaroon din tayo ng psychological stability kapag meron tayong naririnig na mga kapulisan dyan, may nahuhuli, may mga nare-raid. Okay? And which successful conduct depends on timely and reliable information, not only on military aspect, but on sociological, economic, political, and cultural factors that bear upon the community as a whole, or as a general purpose of intelligence. Kaya nga, ang ekonomiya natin ay nalalaman natin kaagad-agad kung bakit bumaba ang ekonomiya natin sa taong ito. Ganon din naman sa politika, nalalaman ng ating Pangulo kung sino yung naririnig kaagad-agad niya kung may nagbabalak na magpatalsik sa kanya, sa kanyang pwesto. Nalalaman lahat yan kasi nga sabi ko, may mga mata at tenga ang executive, na yan nga yung intelligence operation.
So punta muna tayo sa important events and personalities in the study of intelligence, no? Wala namang ibang umpisa, wala namang ibang pinag-umpisahan ng istorya ng intelligence kung hindi sa Bible. Lahat naman siguro tayo nagbabasa at nakikinig tayo sa mga preaching, especially Old Testament, no? So the Bible has this is the book that has the first recorded source of intelligence. It is the Bible, especially found in Numbers 13 verse 17 when Moses sent a spy to spy out the land of Canaan. Kung maalala nyo ang history kasi nito, ang Canaan kasi is a promised land, ang Canaan. Ngayon, noong malapit na sila doon, siyempre may mga tao na doon, may mga tribu na sa lugar ng Canaan na yun yung kailangan nilang masakop. At sabi ni Moses, okay, ang ginawa ni Moses ay nagpadala siya ng espya para ispiyahan ang land of Canaan, kung ano yung weakness nila, para pag sumugod sila, alam nila yung kung saan sila malakas para papwersahin yung kanilang lakas. So yan yung ginawa ni Moses, no? So si Moses ang kauna-unahang tao na nag-formalize ng intelligence o gumamit ng intelligence, no? So hindi siya basta-basta sumugod sa lugar, inispiyan niya muna, no? Kung ano yung status ng mga tao na nandun bago niya sinakop. Okay? At nandyan din si Rahab. Si Rahab is a harlot of Jericho, wherein he sheltered and concealed the agent of Israel. Ang Jericho kasi ay kalaban niya ng Israel. At may nag-ispya, may mga nag-ispya para sa kanon ay alamin kung ano ang strength ng Jericho, strength and weakness ng Jericho. At dahil noong nagkataon na makukubkub na yung dalawang ispya, ang nung malalaman na nila yung dalawang ispya, ay nagtago yung dalawa. At nagkataon naman na yung kwarto ni Rahab ang pinasukan ng dalawang ispya. Instead na magsisigaw si Rahab, hindi siya nagsisigaw. At tinulungan niya yung dalawa para makatakas. At sabi ng dalawa na dahil sa ginawa mo sa amin, sabi nila, kasi ang buong Jericho wawasakin namin ito, sabi ng dalawang espiya na taga-Israel. At sa ginawa mo sa amin, maglagay ka lang ng mahabang pagkakakilanlan na parang towel o kaya ay cloth, no? Para alam namin na diyan ka nakatira at hindi ka madadamay sa gagawin namin, no? So yun nga, at dumating ang pagkakataon, dumating na yung time na wawasakin na ang Jericho. At ang ginawa nila ay nagtrompeta lang yung mga Israelites. Hindi sila nakipaglaban ng laban na armahan, kundi nagtrompeta lang, linibot lang. At dahil mayroong cloth na nakalagay doon, hindi nadamay itong si Rahab. Okay? Nandyan din yung history ni Delilah. Magaling din itong si Delilah, ano? Alam naman siguro natin yung istorya ng Delilah, Samson at Delilah. Kaya nga, dyan nagsimula yung principle, the weakness of a man is a woman. Dahil ang ginawa ni Delilah ay talagang nakuha niya yung kiliti ni Samson para sabihin niya yung sikreto ni Samson. May sikreto kasi si Samson. Si Samson ay napakalakas na tao. At dahil sa kanyang lakas ay hindi matalo-talo ang kanyang bayan, ano? Si Samson. Kahit na sakupin naman sila
ng kaaway, hindi matatalo si Samson. No? Israelites ata itong si Samson, ano? Na hindi matalo-talo. Ngayon, do maganda si Delilah, ito naman yung kalaban na nila Samson na tribo, naakit si Samson sa kagandahan ni Delilah. At yun na nga, siyempre lalaki si Samson, pag naglabing-labing sila, tinatanong ni Delilah kung ano ba ang sekreto mo, Samson, ba't ka na napakalakas? No? Sabi ni Samson, gapusin mo lang ang kamay ko at hihina ako. Nung ginawa niya, nung nakatulog, ginapos, sinabi kay Samson na, Samson, may kalaban ka, huhuliin ka. Nagising si Samson, parang wala lang, na nakawala sa tali. Ganon. Kaya sabi ni Delilah, umiiyak si Delilah, hindi mo ata ako mahal, di ba? Mga babae minsan, sinasabi nila, umiiyak-iyak, hindi mo ata ako mahal. Naglilihim-lihim ka naman. Hanggang sa una, pangalawa, pangatlo, hanggang sa pangatlo, no? At umiyak-iyak na naman itong si Delilah. At sabi ni Samson, kung mapapansin mo, yun na, bumigay na si Samson. Kaya sabi ni Samson, kung mapapansin mo, Delilah, ang haba ng aking buhok, magmula noong naipanganak ako, hindi yan naputulan. At pag naputol yan, hihina ako. Yan, sabi niya. Kaya nung nalaman ni Delilah na ganun pala yung sekreto niya, si Delilah rin ang gumawa, nag-execute ng plano ng kalaban. Naputulin yung buhok ni Samson. Kaya nung naputol, at sinabi niya, nandyan yung mga sundalo, mga kalaban mo. Nung bumangon, wala na, ordinaryong tao na lang siya. Ordinaryo yung kanyang lakas. Hanggang sa buhay si Samson na dinukot yung kanyang mata. Ganun, tinorture si Samson. Pinahirapan si Samson ng pinahirapan hanggang sa namatay. Okay, ganun. Yung nangyari. At nandito rin si Sun Tzu. Sino ba si Sun Tzu, class? He is the father of intelligence. Huwag niyong kalilimutan yan. Meron siyang libro na ginawa, yung The Art of War. Ito yung paboritong librong binabasa ni Mao Zedong. No? At sabi ni Sun Tzu, ang principle ng intelligence na na-adapt naman natin sa ngayon, if you know thy enemy and know thyself, you need not fear the result of 100 battles. Wow. If you know yourself and not the enemy, for every victory, you will suffer defeat. And if you know neither yourself nor the enemy, you are a fool who will meet defeat in every battle. Yeah, that's why si Sun Tzu, because of that principle, he became the father of intelligence. Okay? And after Sun Tzu, marami pang mga lumabas na mga tao. Nandyan si Alexander the Great. No? Alexander the Great called the Marching of Asia. Why Marching of Asia? Kasi in every country, in every tribe, in every land, napupuntahan niya, nakukungkir niya yung mga lupa, yung mga tribo na nadadaanan niya. Yan, ganyan katindi si Alexander the Great. Alam niyo ang kanyang technique? Minimaintain lang niya yung loyalty ng kanyang mga tao. That's why he applied the first letter sorting. No? And that letter, he opened that kapag nakuha niya na yung mga sulat. Ganun lang yung technique niya. Once na nabasa niya, no, sa sulat na yun na nag-aalinlangan ka yung loyalty mo ay wala kay Alexander the Great, immediately pinapatay niya yung kanyang mga tauhan para hindi pamarisan ng ibang mga tao. Ganyan katindi. No? So, in-establish niya yung loyalty ng kanyang mga tao para sa ganun manalo siya sa lahat ng mga laban. And also, General Romano Q. Sertorius, who is this Sertorius? He is the Roman commander of Spain, and he owned white fawn. Yan, white fawn. And this fawn, this animal,
ito yung magiging guidance niya kapag pupunta siya sa isang lugar. Kung baga ahead of time, makikita niya na kung may mga kalaban siya sa paligid o wala. Through this animal, quite found. Yan. Kaya alam nyo, mga hindi yan imposible. That is possible. Kasi nga, na-train ang mga aso. Yan. Mga pusa. Ang leon, na-train din ang leon. No? Yung mga mababangis na hayop, na-train din sila. Kaya possible na pwedeng magamit din sila as a form of defense. And also as offense. No? And we have also Akbar. Akbar is the master of Hindustan. He is an Hindu. Okay? Who employed more than 4,000 agents to know the truth if his throne might rest upon it. Kung maalala nyo, si Alexander the Great, ang technique niya is he devised letter sorting. Ito naman, he employed 4,000 agents. Kung baga, 4,000 agent in order to know the loyalty of the people in the community. If the people ay yung mga tao, siya pa rin ang gustong mamuno sa kanila. Yan naman yung galing ni Akbar. And also we have Genghis Khan. He is the leader of Mongol conqueror. Alam nyo ang technique din ni Genghis Khan? He employed the prisoners as the source of information. Doon sa kumukuha ng information sa mga bilanggo. Sa ngayon class, pwede ba natin magamit ang mga prisoner also para maging source of information kung ang PIR, Priority Intelligence requirement natin, ay in order to eliminate drugs in the community. Pwede ba natin? Okay nga ang magsagot. Pwede ba? Yan ang technique ni Genghis Khan. And also, we have Sir Francis Walsingham. Sir Francis Walsingham, siya yung una, the first person who organized National Intelligence Service in order to protect the Queen. Who is that Queen? Queen Elizabeth from assassination. Yan. So, kung mapapansin nyo, from history, no, sa kanilang mga tribo, hanggang pumunta na ng national security in order to protect the Queen. Kung baga sa ngayon, in order to protect the president of the country. So, yan ang ginawa ni Francis Walsingham. And we have also Armand Jane Duplessis. Armand Jane Duplessis. He took the name Red Chilu. Red Chilu. Ibig sabihin ng Red Chilu, you are knowledgeable in intelligence. That is the name of Red Chilu. That's why Red Chilu or places, he applied the network of covert intelligence and used accurate information. Ano ang ibig sabihin ng accurate information? Hindi siya naniniwala sa sabi-sabi lang. Kinakailangan i-verify mo para maging accurate yung information, para maging totoo. Minsan kasi sa atin, nakarinig lang tayo ng sabi-sabi, papaniwalaan na ng mga iba, kaya nagkakaroon ng away-away na hindi naman totoo. Kaya kapag nagdemandahan na, totoo ba yung sinabi mo? Hindi naman totoo. Sabi ng tao na nakaringgan niya, ano nang magiging mukha mo? Hindi pala totoo yung sinabi mo. Ba? Sumisira ka lang ng pangalan ng isang tao. Ayan. And next, Louis XIV. Ano naman ang contribution nito? He employed the use of surveillance. Ayan, meron na tayong method of surveillance. Though, in-apply yan ni Moses. Parang pinasurvey niya yung lugar ng Canaan. Pero ito talaga, yung salitang surveillance, lumabas yan during the time of Louis XIV. And not only that, the postal censorship, yung sulat din, sulat-sulat, kasi noon uso yung letter. Instead na mag-text ka,
magpadala ka ng sulat. Kaya yung mga suspected na mga tao na against sa government, pwede mong matrace kung ano yung message na ipinapasa nila sa ibang bansa o kaya ay ipinapasa nila sa ibang tao. Okay? And of course, the Military Intelligence Organization. Yan, nag-umpisa yan kay Louis XIV. And here comes Napoleon Bonaparte. Sino naman itong tao na ito? Napoleon Bonaparte. Pangalan pa lang, talagang matalino na, di ba? He introduced the principle, one spy in the right place is worth 20,000 men in the field. See? Magkaroon ka lang ng isang napakagaling at loyal na intelligence officer. Isang tao lang. Ang katumbas niya na yan ay 20,000 men doon sa battlefield or doon sa field na nakadeploy. Kahit isa lang. Kasi tama nga naman, yung isang tao na yan, kung hindi yan nagsisinungaling, accurate yung kanyang mga information na pinasa sa'yo, masisib mo pa yung 20,000 men. Nagpa-deploy ka nga, mayroon palang tatambang sa kanila dyan. O di mamamatay na yung mga operatiba. Ganyan kaganda or kaimportansya na magkaroon ka ng isang taong right intelligent officer. How about if that one, madagdagan ng isa, maging dalawang, two right intelligent officer? Diba? And you train again another one, right intelligent officer. So, wala nang palpak na operasyon kung ganun ang mangyayari. See? So, ganyan ka-importansya ang intelligence principle ni Napoleon Bonaparte. We have also Karl Schoolmeester. Ito yung sinasabi nilang the Napoleon's Eye. Ayan, si Karl Schoolmeester. He is the one called the Napoleon's Eye. Because he is the Napoleon's military secret agent. Ayan, siya yung mata-mata ni Napoleon Bonaparte. In-apply niya nga yung kanyang principle. Isang tao lang. That is in the person of Karl Schoolmeester. And sa isang tao lang, he infiltrate the Australian General Staff. See, ang staff class, bago ka makapasok sa opisina, dadaan ka muna sa mga security. Na-infiltrate niya yun. Ganon katindi itong si Karl Schoolmeester. We have also Joseph Fouché. Yan. Joseph Fouché, he applied the counter-espionage. No? He applied the counter-espionage. The first person to apply counter-espionage. Ano ba ang counter? Spy. Espionage. Kapag may nang spy sa Pilipinas at inispyan natin yung spy, that is called counter-espionage. No? So, yan, mga military operation, mga police operation, NBI operation, ang mga yan. No? Next, Frederick the Great. Frederick the Great, known as the father of military, known as the father of organized military espionage. Huwag yung kalilimutan yan, na paborito yan ng Board of Examiner na pinapalabas sa board. No? Itong si Frederick the Great, the father of organized military espionage. Ganyan din na ganyan ang question sa board exam. Okay? We have also Hannibal. Alam niyo ba si Hannibal? Hannibal is considered one of the brilliant military who used intelligence in history. Isa sa pinakamatalinong tao sa larangan ng intelligence operation. Itong si Hannibal. He developed the effective intelligence system for 15 years. Okay? Ano ang method niya? Ang method niya is to disguise. Disguise as a beggar. Nagdi-disguise siya. No? Kaya yung mga pulubi dyan or yung mga nagbabaliw-baliwan, yun pala, sila pala yung mga espya. Hindi natin alam. That's why be careful. Na sabihin natin, walang alam yan. Yun pala, espya. Okay? Yan naman yung contribution ni Hannibal. Meron namang kakaibang history dito, si Alfred Riedel.
alam niyo ba si Alfred Riedel, is one of the most brilliant intelligent agent and the chief of the Australian-Hungarian Secret Service, and later on, they discovered that he is agent of Russia. No? So, agent siya ng Hungarian, and then at the same time, agent siya ng Russia. Ibig sabihin, he is a double agent. Agent siya ng ibang bansa, agent din siya ng kalaban. Ay bawal yun, class. That is, papailan ka ng kasong treason. Pagtalikod sa iyong bayan. Yan ang ibig sabihin ng treason. Okay? That's why in 1913, his treason was discovered. And forced to commit suicide. Nag-suicide itong si Alfred Riedel na matalino na tao. Dahil sa kanyang pagpapakamatay, it lead also to the death of 500,000 agents and soldiers combined in his 13 years espionage episode. Ganon katindi. Imagine yan, tao na yan na namatay, 500,000 na tao na namatay dahil na-discover nila yung he's a double crosser agent, no? So nagbibigay siya ng information sa kanyang bansa, nagbibigay din siya ng information sa kalaban nila. Yeah. Next we have also Brahma Kautilya. He introduced also the intelligence principle. The ruler should strike at his enemy's weak point by means of spies. Para daw mapahina mo yung kalaban mo, tamaan mo o banatan mo ng espya at ispyahin mo yung kalaban mo. Okay? So yan ang prinsipyo ni Brahma Kautilya. Kaya dyan, lumabas na yung mga different investigative unit. Just like in America, meron na yung FBI. Yan, yung Federal Bureau of Investigation. Ang unang director dyan, si John Edgar Hoover. At na-create din yung intelligence nila, yung CIA. Intelligence po yan. Intelligence agency ng Amerika. At ang unang director dyan ay si Admiral Roscoe Helen Potter. At nandyan din yung ibang mga bansa na nag-create din ng kanilang sariling intelligence agency. Just like yung Russia, yung KGB, the Comité Gosudarbstvenoye Bezopasnosti, yung KGB. At yung intelligence din ng Israel, yung Mossad. Yung Mossad. Meron tayong dalawang klase ng intelligence agency ng Israel. Yung Aman at saka yung Shabak. Yung Aman, that is for military. Yung Shabak naman, that is for internal security. Parang sa Pilipinas, ang Shabak, sila yung PNP. At yung Aman naman, yan yung mga military naman. No? Ganon din sa Korea. Meron din silang KCI. KCI means Korean Central Intelligence Agency. And wag nyo rin kalilimutan si Robert Peel. Nung create niya yung Scotland Yard, yung kauna-unahang police organization, yung London Metropolitan Police Force, na create nga ni Sir Robert Peel. Okay? May mga tanong ako dito na please kindly answer and post your answer on the comment section. Number 1, who among the personalities mentioned applies the best covert operation and why? Huwag niyong kalilimutan yung tanong, ha? Number 2, in your listening, sa inyong pakikinig, how can you describe the method of intelligence that applies nowadays? Meron ba? Base sa mga discussion ko, yun bang diniscuss ko, present ba sa ngayon? At number 3, how important is the PIR?
gaano ka-importansya ang PIR. Magbigay kayo ng example, no? Okay, so that's all for today and see you next meeting.